Hello mga palangga, nandito kami ngayon sa pantalan ng mga ferry. Pupunta kami ng Batam, Indonesia. Nandito kami ngayon sa may departure area, naghihintay. Yan, sumakay na kami, paalis na yung bangka namin. Daming mga bangka na naka-standby. Naghihintay ng schedule nila sa pag-alis. By the way guys, ang time difference ng Indonesia at saka Singapore is 1 hour. 1 hour advance ang Singapore, 1 hour late naman ang Batam, Indonesia. So, ang travel time is 45 minutes. So, ayan, makikita nyo ang cable car. Yan, ang cable car papuntang Sentosa yan. May bayad yan, hindi libre. Tapos yung mga bangka na nasa kilid, yan makikita nyo, naghihintayan sila ng schedule nila sa pag-alis from Singapore to Batam. Ay, yung package na kinuha namin is kasali na yung round trip pamasahe back and forth at saka buffet lunch with tour na yun. With whole day tour dapat, pero since late na kami, so half day tour na lang ang ma-experience namin. Kasali na din yung driver at saka tour guide. Pero magbibigay pa kami ng tip sa tour guide ng $4 bawat isa. So, 4 kami, so babayad kami ng $12. Tapos, kung gusto nyo magpa-massage, $24 naman yung bayad. 1.5 hours na yung massage. Yan, makikita mo yung building na yan, oh. Marami talagang mga gandang building dito sa Singapore. Yung mga unique na design. Yan. Ang linaw din ng dagat. Masarap siguro mag-swimming. Yan. Yan. Ganda, 'di ba? So, pagdating namin doon sa Batam, Indonesia, ang unang gagawin is magla-lunch muna kami. Then after lunch, doon na magsisimula yung tour namin. So, sa requirements naman, sa travel requirements naman, passport at saka work permit. Kung nagwo-work ka dito sa Singapore. Yan lang. Wala naman masyadong tanong-tanong. As long as kumpleto naman yung papers or documents na dala mo. Nakikita nyo ng mga cargo dyan, oh. Mga cargo ship na yan. Naghihintayin sila ng schedule nila sa loading at saka unloading. Yan. Diyan lang sila sa gitna. Habang naghihintay ng schedule nila. Boring naman yung life nila, di ba? Nandyan lang sila sa dagat ng ilang oras, naghihintay. Salot din naman sa hands off din naman ako dito sa mga seaman. Kasi si anak ko is seaman din, kaya nakaka-relate ako. Hindi naman yung work nila is hindi magaan. Tapos kulang din sila sa tulog kasi nga pag during loading at saka unloading time, siguro maximum nila na tulog 3 hours lang. Yan palagi ang nireklamo ng yung anak ko na seaman. Yan. Yan, dami sila, oh. Tingnan nyo, madaming mga cargo na naghihintay. So, pasalamat tayo dahil mayroong mga masisipag na seaman na nagtatrabaho sa sa barko para madala yung mga pangangailangan natin, yung mga needs natin, binabiyahe nila. 'Di ba? Kung wala yan sila, paano yung mga natin, mga kakailanganin natin na yung halimbawa, balikbayan box ka. Oh, sino magdadala niyan? 'Di ba sila? Kaya pasalamat tayo, may mga masisipag na seaman. Yan, super smooth naman yung biyahe namin yan.
Alam mo ano, may na before kami umalis nag-announce yung kapitan ng barko na may area na kung saan mag-slow down sila ng pagpatakbo. Di ko alam kung anong reason. Yan may island kayo nakikita Hindi ko alam kung anong klaseng island yan. Yan. So, kwentuhan time lang tayo habang nagbibiyahe. Naalala ko noong maliit pa ako, yung maliliit pa yung mga anak ko para makatipid. Pag nag-travel kami from Mindanao to Luzon, sasakay kami ng barko. Kasi yung mga bata, wala kasing pamasahe. Kaya hindi pa kasi nga uso noon that time yung mga yung aeroplano that time is mahal-mahal, 'di ba? So barko lang talaga yung afford na means of transportation na kaya kung mamasyal kami ng Luzon o ng Maynila, yun, kasi that time may biyahe pa from Jensan to Manila, mayroon pa. So it takes 3 days and 2 nights yung travel time. Talagang yun talaga yung iwan ko kung nakaka-relate kayo o naranasan nyo din yun. So yan, may mga island na tayo nakikita. Hindi ko rin alam kung anong island yan. Pero ang ganda, 'di ba? May white sand. May white sand, Ay, na-miss ko tuloy mag-Boracay. Naalala ko kasamahan ko sa trabaho, nagtanong, sabi niya, Rizal, maganda ba yung Boracay? Sabi ko, ha? Boracay? Sabi ko, wala namang Boracay sa Pilipinas. Sabi niya, maganda yun. Pinupuntahan niya ng mga turista. Ha? Boracay? Sabi ko, baka Boracay. Yun nga, Boracay. Tawang-tawa ako. Kaya may nakikita akong white sand na, na island na mayroong white sand. Naalala ko yung Boracay. Yung last ko pa napunta ng Boracay is 1997 pa. Tagal na. Diba? Kaya ngayon maganda mamasyal ngayon kasi may mga promo fare na, tsaka pinadali na yung buhay natin. Hindi ka na magta-travel by the sea, by the air na lang. So, 'di ba? Mayroon ng mga economy na eroplano, o affordable na yung pamasahe, mayroon ng yung mga promo. Kaya yan. Malapit na tayo sa Batam. Hindi naman maganda yung Batam. Siya? Para siyang probinsya. Paano ko i-describe? Anong probinsya? Kasi napuntahan ko na probinsya is probinsya namin doon. Kaya hindi ko siya ma-describe kung anong part ng probinsya. Basta para siyang probinsya. Yung Batam. Tapos yung mga mode of transportation nila doon, mayroong motor, mayroon din namang Grab. Wala sila yung public transportation na yung jeep, wala silang ganun. Nakikita ko is lang, motorcycle lang. Motorcycle at saka taxi. Grab, yan lang. Yan lang ang nakikita ko. Yan, malapit na tayo. Sana all. Para maipakita ko na sa inyo yung Batam, Indonesia. Masarap ang pagkain doon at saka affordable. Tapos, affordable din mag-staycation kasi mura lang din yung mga hotel doon. Tapos, ano pa ba? Siyempre, mura din ang massage. Yung main reason talaga na pupunta kami sa Batam is magpapamassage. Yan, malapit na. Nakikita ko na. Ayan, malapit na tayo sa Batam. Yan na. Kasi may nakikita na tayong building. Diba? Saan kanyan? Mayroon pang Ferris wheel sa Dalampasigan. Yan, malapit na tayo sa Batam. Yan.
Ayan, malapit na tayo. Ayan na, may mga building na. Ayan, may building na tayo nakikita. Magdadak na kami. Ayan. Maganda naman. Maganda naman yung biyahe namin. Smooth na smooth. Yung alon tolerable lang. Ayan na. Pababa na kami. Dadaan na kami ng immigration. Tapos imimit yung sundo namin, yung tour guide namin. By the way, may mga sticker kami. Yan, nasundo na kami. Yan, labas na kami ng immigration. Nandiyan na. Yan, yan ang Batam, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Parang probinsya lang. Yan. Mainit, syempre. Tapos sabi ng tour guide namin, yung lasa daw ng coconut nila dyan is iba. Matabang. Kasi nga gawa na yung yung lupa diyan is parang acidic. Kasi malapit sila sa dagat. Yan, makikita nyo. Yan ang daan nila. Walang traffic light. Super wala akong nakitang traffic light. Hindi ko malala kung may traffic light na kaming nadaanan. Yan siya. Ang sinakyan namin first is yung SUV siya ang sumundo sa amin. Tapos yung yung van talaga nila na ginagamit pang tour. Parang yung driver ata may lakad, so imimit namin dun sa sa isang area mamaya. Tapos ito lilipat na kami sa van. Parang siya, yung parang high ace na maliit pa sa high ace, yung mga ganun. Grandia siguro. Ay, hindi ko na nakalimutan ko na kung ano. Yan, yung first stop namin is yung temple. Nung last time nung pumunta kami ng Batam, sabi ng tour guide sa amin, bawal daw pumasok dyan na magpa-picture o mag-video. Tapos, sabi naman itong tour guide namin, pwede naman daw mag-video at saka mag-picture. So, hindi ko alam kung ano ba talaga ang totoo. Pero, pwede naman pala yan. Nag-video na ako. Ito yung sa labas ng temple. Yan. Tapos nakakatuwa, 'di ba? May magla-light ka ng yung parang nila, na mali pa ako ng pag-light. Akala ko kasi yung na side, yun ang ilalight. Yung may kulay. Hindi pala, yung walang kulay pala, yun pala ang ilalight up mo. Yan. Dance muna. Yan. May mga mini sila Buddha. Yan. After nito, magla-lunch na kami. Tapos after lunch, continuation na ng tour namin. Yan. Ito yung sa labas ng temple. So, dalawang temple yung pupuntahan namin. Ayan, kain na tayo. Yan na yung lunch namin. Wala na palang buffet lunch. So, yan ang included sa package na binayaran namin. Yan yung mga ulam. Yan, tapos lakad at tour. Continuation na naman ng tour namin. Tingnan mo yung mga building nila, commercial building nila. Di ba ang gaganda? Unique ang design. Yan. Sobrang mainit. Parang nasa Pilipinas ka lang. Yan. Malawak naman ang fairness yung daanan nila. Yan. Napansin nyo, wala sila yung mga line-line. Wala, lang.
Walang line. Yan, o, didiretso lang. Daan nila. Bahala ka na dyan kung saan line ka dadaan. Basta walang siyang line eh. Oh, tingnan mo. Yan. Bibili kami ng lapis na cake o layered cake. Tingnan mo yung presyo, 275,000 rupiah yung presyo ng cake. Tapos drop by naman kami dito sa may coffee. Ito yung coffee nila. Ito yung well-known nila na coffee dito, yung luwat na coffee. Yan mamaya. Yan, may explanation dyan about sa flat coffee, sa very, very na coffee, at saka sa luwat na coffee. Iba't ibang klase na coffee. Yung 3-in-1 coffee pala, hindi pala yan good sa ating health. According dyan sa nag-explain. Kasi, yun yung mga, yun yung tawag yun. Yun na yung mga, kumbaga, yung reject na coffee. Ano ba yun? Tapos, ito yung paggawaan nila. Diyan nila dinadry yung coffee. So, sabi nung nag-explain, the best talaga is yung black coffee. Yung walang creamer. Yung hindi 3-in-1 kasi may antioxidant. Yan, dyan nila dinadry yung coffee. Tapos, nandito kami sa loob na ng nila, free taste area nila. Magte-test kami at saka mag-identify ng iba't ibang klase ng kape. So, yan. Yan siya. Ito yung pinakamahal na kape. Yung luwak na coffee. Yan. Iyan yung display area nila. Saka yung grinding area nila. Kung bibili ka, tapos ipag-grind mo na lang dyan. So, yung ilang grams ng kape nila is 220,000. Dito na kami sa may village. Dito naman sa may village, makikita mo yung iba't ibang design ng mga bahay. Yan, makikita mo kung paano ibang dekada at iba't ibang taon na design ng bahay. Makikita mo yan. Diyan pala nagsisimula yung mga design ng natin. Yan kung paano progress yung mga design. Ito naman yung simbahan. Yan. Yung sa mga ninuno natin na mga design. Ganun pa yung mga design ng mga bahay at saka simbahan dati. Pero nag-i-exist pa naman sa ibang part ng lugar yung mga ganyang design. Yan, ikot-ikot kami dyan. Malawak siya. Wala namang bayad. Free naman ang entrance dyan. Picture. Tapos, may explanation kung ilang ilang dekada na yung ganyang design ng bahay. So, hayan. Tanong ko lang guys, may nag-i-exist pa kaya ang mga ganitong design ng bahay nowadays? Kasi yung napapansin ko lang na design, mga modern design na kasi ngayon ang design ng mga bahay, hindi na ganitong hindi na ganyang mga design. Yan Yan, bungalow type. Siguro mayroon pa. Yan. Ito naman is simbahan. Yan. Yan na, ikot-ikot. Malawak siya. Hindi ko na tinapos yung pag-iikot kasi malamok yan. Alis na kami. Balik naman kami sa yung next stop namin is sana ba? Pupunta kami doon sa may yung pinaka
landmark nila, yung may mga pangalan na Welcome to Batam. Doon pupunta kami doon. Yun yung last na pupuntahan bago kami uuwi pabalik ng Singapore. Yan. Ay, hindi pa, may isa pa palang temple, nakalimutan ko. May isang temple pa pala kaming dadaanan. Yung sabi ko na ano, yan. Yan, ito na yung temple na sinasabi ko. Diyan. Mayroong koi dyan na ano, koi pan. Dyan. Tapos magwi-wish ka dyan at saka magpa-pray, magbabaw ka ng head mo. Kasi nandyan yung mga ano nila. Yan. Magbabaw ka daw ng head mo dyan. At saka mag-pray kung anong wish mo. Yan. Yun yung pinaka-temple nila. Pero hindi na kami umakyat dyan at saka at pumasok. Picture na lang, saka nag-ikot-ikot. Ang cute ang ng isda. Yan siya. Tapos hanggang hagdanan lang kami dyan ng temple, hindi na kami pumasok. Kasi nagmabadali kami yan. Picture muna. Dance konti. Yan. Diba, nakakatuwa. Oo. Dance lang. To the left, to the right. Yan, to the left, to the right. Yan, yung trending na ganyan. Oh, na kunyari may hahawak at saka kukunin mo naman, diba? Oh, feeling model. Huwag nang tingnan yung tiyan ko. Yan, nagpray ako dyan na sana manalo ako ng loto. O yan, dance na naman. To the left, to the right. Yan. Na kami ng temple. Papunta na kami sa next stop namin. Yung next stop namin is yung may pangalan ng Welcome to Batam. Then after nyan, magpamassage kami. Then before balik ng Singapore. To the left, to the right. And welcome to Batam. Ayan. Pauwi na kami. Ayan. Pauwi na. May mga mall naman sila. In fairness, mayroon silang mall. Pero hindi na kami nagpunta ng mall. Kasi nga ano pa kami, magpa-massage. Hindi naman namin kailangan magpunta sa mall kasi at ito na nga langga, pauwi na kami, pabalik na kami ng Pantalan. At sa malapit sa Pantalan, opposite ng Pantalan, mayroong mall. Yan yung mall. Pero hindi na kami pumasok sa mall kasi nga mayroon namang mall sa Singapore. So, ito, adjacent lang yan. Opposite lang ng port. Thank you for watching mga langga.